Alam nyo, ang tungkulin hindi po pinagtitiisan yan. Yan ay ikinaliligaya, ini-enjoy. Sapagkat ang sabi doon sa awit, maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, ang sabi ng Biblia. So, ang paglilingkod kasama ng kasayahan. Ang paglilingkod na may saya. Lalo na ang mga opisyalis at mga manggagawa na namiminuno sa iglesia. Kailangan ginaganap natin ang ating tungkulin, may kasayahan, hindi parang hirap, hapis na para tayong napipilitan kuminsan, parang kailangan pang takutin, na suspindihin para dumalo sa meeting, o kaya ang mga opisyalis tatawag ng meeting hindi dadating lahat, opisyalis na. Alam nyo yun, maling maling pananaw yun, hindi pananaw ng Kristiyano at ng isang lingkod ng Diyos na para siyang nahahapis ng kanyang tungkulin. Ang tungkulin po ang nagpapahalaga sa buhay. Hindi natatapos doon. Ang tungkulin din ay nagdudugtong sa buhay. Tandaan nyo mga kapatid, gusto nyong mabuhay ng maayos, makabuluhan, at may kasamang Diyos, yung tungkulin ang laging pinaka-number 1 na consideration. Yan ang ating ikaliligtas, yung ating tungkulin. Dapat nating gawing may katuwaan yan, hindi parang, pero ba namang, nakakita ba kayo ng isang kumandidato ng pagka-presidente na nung manalo nalungkot, nahapis, utang na loob nyo at nagkatungkuling kayo sapagkat magkaka-chance kayong maligtas. Sana naintindihan nyo mga kapatid. Isang benepisyo yung magkaroon ng tungkulin. Isang napakalaking pagkakataon na makinabang sa buhay na ito at sa darating ang may tungkulin. Maaaring dahil sa tungkulin mo, nakikita ng Diyos, diboto ka sa tungkulin mo, masipag ka. Maaaring pagbawalan niya yung karamdaman dahil nakikita niyang masipag ka, maaktibo ka sa iyong tungkulin. Maaring pagbawalan niya yung mga masasamang tao na galawin ka dahil meron kang ginagampanan tungkulin. Gusto niyong palakasin kayo ng Diyos sa lahat ng paraan para magawa ninyo ang inyong tungkulin. Gawin ninyo itong may kasiyahan, huwag may hapis. Gawin ninyong hindi parang napipilitan. Enjoy. Enjoy your responsibility. And